Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 6, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dinala sa Campo Crame si Senator Rodante Marcoleta mula sa Sandigan Bayan. Ang senador ay inaasahang isa sa ilalim sa booking procedure sa kasong plunder. Ang detalye hatid ng report ni Lea Ilagan live. Lea, tapos na bang sumailalim sa booking procedure si Senator Marcoleta at pagkatapos dyan sa CIDG, saan naman siya dadalhin? Ella, kakadating lang dito ni Senator Rodante Marcoleta yung convoy mula nga dyan sa Sandigan Bayan. At mga 11:25 nang dumating ang convoy nito, kasama din ang sa convoy itong si DILG Secretary John Vic Remulla at maging si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Naisilbi na nga Ella ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder. Isinabay na ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa paghahain naman ng mambabatas ng motion to quash. Bukod sa mga tauhan ng CIDG, nagtungo din sa Sandigan Bayan si DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at si CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II. Mula Sandigan Bayan, dinala ito sa CIDG upang isailalim sa booking procedures, kabilang ang medical examination, mugshot at fingerprinting. Mula naman Ella dito sa Campo Crame dito sa Campo Crame sobrang higpit na mga pulis kung saan isinara pa ang ilang mga daanan. Hindi rin makalapit doon sa CIDG headquarters ang mga media na gustong makakuha ng video ng pagdating ni Senator Marcoleta. At ang media nandito lamang sa may tapat nitong CIDG National Capital Region, ngunit hindi naman dito dinala si Senator Marcoleta kundi doon sa headquarters kung saan walang mga nakabantay na media. Inaasahan na Ella na pagkatapos ng kanyang booking procedure dito nga sa Campo Crame ay ididiretso ito sa Quezon City Jail dyan sa Payatas. Si Marcoleta ay nahaharap sa kasong plunder, kaugnay ito ng pagtanggap niya ng 75 million pesos na undeclared campaign donation noong eleksyon ng nakaraang taon. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Sumuko na at nasa kustodiya na ng mga otoridad si Senator Rodante Marcoleta matapos isilbi ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kasong plunder na kinakaharap niya. Alamin natin ang update sa balitang yan mula kay Ryan Lacanlale Live. Ryan, nasaan na ang senador ngayon? Agad dito sa Sandigang Bayan, hinantay ni Senator Marcoleta yung arrest warrant laban sa kanya. Kanina ay umalis na ito at dinala na nga ito sa Camp Crame. Ito ay matapos ibasura ng Sandigang Bayan 3rd Division ang kanyang motion na ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest at pag-usad ng kaso. Dumalo sa Marcoleta sa pagdinig kaninang umaga, pero ayon sa hukuman, nawalan na ng bisa o naging moot na ang kanyang motion dahil nailabas na nila ang warrant of arrest. Pagkatapos ng hearing ay dumiretso ang senador sa tanggapan ng clerk of court kung saan dumating din ang mga operatiba ng CIDG upang isilbi ang warrant. Ayon sa abogado ng senador kung saan sumuko si Marcoleta at nakipagtulungan sa mga otoridad. Natapos nito ay ibinilik siya sa Sandigang Bayan 3rd Division para sa mga kinauukulang proseso. Dumating din sa Sandigang Bayan kanina sina DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief General Melencio Nartates Jr. Pagkatapos ng mga dokumentasyon, dinala sa Marcoleta sa Camp Crame para sa booking at iba pang standard processing procedures. Pagkatapos ng booking ay dadalhin ng senador sa New Quezon City Jail Male Dormitory alinsunod sa commitment order ng Sandigang Bayan 3rd Division. Inaasahan namang maghahainaga ang kampo ng senador ng mga kaukulang legal na hakbang para sa pagpapatuloy ng pagdinig ng kasong plunder na isinampa laban sa kanya. At siya muna ang likas mula dito sa Sandigang Bayan. Balik sa iyo agad. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.
Naglabas ng video message ang isa sa House Prosecutor sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na si Bicol Sauro Party List Representative Terry Ridon ngayong umaga. Sa naturang video, hinikayat niya ang publiko na siyasating mabuti ang mga mangyayari sa impeachment trial. Sa pamamagitan niya ng pagsusuri sa pagdinig ay makikita kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at sino ang magtatangkang pagtakpan ito. Sa araw po na ito, kailangan po nating pumili. Kung para ba tayo sa tama o para sa mali. Kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan. Kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan. Kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Ipipresenta ng House Prosecution Team ang 3 testigo laban kay Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment na grave threats at inciting to sedition sa unang linggo ng impeachment trial. Alamin natin kung sino-sino ang mga nasabing testigo sa report ni Rosa Licos. Nakatakdang isalang ng House Prosecution Team sa July 6 to 8 impeachment trial ang 3 testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad ito sa manifestation na inihain ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court. Ito ay sina Attorney Jeremy Loto, Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao, John Mark Calilong, Senior Agent ng NBI Cyber Investigation and Assessment Center. Gayun din si retired AFP Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau, Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives. Kaugnay ito ng article of impeachment laban sa Vice Presidente na matinding pagbubanta at inciting to sedition. Noong April 29, humarap sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaints laban kay VP Duterte ang 2 kawani ng NBI. Ang mga ito ang nagsagawa ng investigasyon sa matinding pagbubantang ginawa ng pangalawang Pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker late 1st District Representative Martin Romualdez noong November 23, 2024 sa isang online press conference. Sila ang kumumpirmang authenticated ang video ng press conference at napatunayang hindi ito splice, edited video o artificial intelligence o AI. Samantala, magsisimula na mamayang 2:00 ng hapon ang impeachment trial. Bago makapagpresenta ng mga testigo at ebidensya, reresolbahin muna ng impeachment court ang mga nakabinding mosyon. Magbibigay din ng kani-kanyang opening statements ang prosecution at defense panels. Inaasahan po natin na sa Lunes magkakaroon ng opening statement ang magkabilang opposing camps, no, sa parte ng prosecution at sa defense. At hopefully sa Lunes ay mareresolba na rin po yung mga pending motions na amin pong inihain. Kabilang sa inihiling ng prosekusyon sa impeachment court ang paggamit ng wikang English at Filipino sa paglilitis, disclosure ng testigo 3 araw bago ipresenta, pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Duterte. Wala pang katiyakan kung sisipot si VP Duterte sa unang araw ng paglilitis sa kanya. May opsyon ng Vice Presidente na humarap sa impeachment trial sa pamamagitan ng kanyang abogado. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na ngayong hapon ang pinaka-aabangan na paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano-ano nga ba ang mga maaaring asahan ng publiko na susubaybay sa pagsasagawa ng impeachment trial? Alamin natin sa report ni Dante Amento. Makasaysayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula mamayang hapon. Ayon kay Dean Tranquil Salvador III, miyembro ng defense team ni dating Chief Justice Renato Corona, inaasahang magiging formal at seryoso ang takbo ng paglilitis sa Senado. Nakasuot ang mga senador ng kanilang mga robe habang ginagampanan ang tungkulin bilang mga hurado na makikinig at susuwi sa mga ebidensyang ihahain ng magkabilang panig. Serious yung proceedings, nakasuot ng robe yung ating mga senator judges
At makikita nyo ron parang ang tatlong bahagi or tatlong roles na ipe-play ng mga tao. Hindi naman dahil maglalaro, no, but the roles that they will perform. Inilahad nito ang ilan sa mga bagay na dapat na abangan at asahan sa loob ng impeachment court. Una, ang Senate President ang inaasahang magsisilbing presiding officer na siyang magtitimon o gagabay sa buong daloy ng proseso. Ang panig ng prosekusyon ay pangungunahan ng mga congressman sa tulong ng mga private prosecutor, habang ang depensa naman ay binubuo ng mga abogado na magtatanggol sa Vice Presidente. Magsisimula ang unang araw sa pamamagitan ng opening statements mula sa magkabilang panig upang ilatag ang kanilang mga kaso. Hindi lamang sa mainstream media ay sa social media ay nakasubaybay sila. So ito yung mga aasahan ninyo sa unang araw. Ngayon, pwede rin, ito rin mangyayari na magpipresenta, i-allow sila magpresent ng opening statements. Ayan, opening statements. Sino ba? Ay mamimili sila kung sino sa kanila sa prosecution. Minsan, hindi lalampas sa dalawa yan. Susundan ito ng paghaharap ng mga testigo sa pamamagitan ng direct examination at pagsusuri ng kabilang panig sa cross-examination. Tatalakayin din ang mga mabibigat na basihan o grounds para sa impeachment gaya ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, at graft and corruption. Ang buong proseso ay maaaring tumagal ng 4 hanggang 5 buwan. Ang panig ng prosekusyon ay may nakalaang humigit kumulang 60 araw para magpresenta, habang ang depensa naman ay may 30 araw. Pero alam ko, yung kanilang commitment, ang prosecution, 60 days. Around, thereabout, 60 to 62 days. Yung depensa, mga 30 days. So kung bibilangin mo yan sa actual hearing dates, depende kung parang 3 araw lamang sa 1 linggo yung nila, so abutin niya ng mga 4 hanggang 5 buwan. Mabilis yan sa 3 buwan. May kapangyarihan ang impeachment court na mag-contempt o parusahan ang sinumang kalahok na hindi rerespeto sa proseso o magsasalita tungkol sa merito ng kaso sa labas ng korte. Sa pagbubukas ng impeachment trial, magiging sentro ng atensyon ang mainit na sagutan ng mga abogado at ang kanilang mga objection sa loob ng tribunal. Mahalagang maunawaan ng publiko ang mga terminolohiyang ito upang masundan ng maayos ang daloy ng paglilitis. Asahan ang madalas na paggamit ng mga terminong gaya ng sustained at overruled kapag may objection. Kapag ang presiding officer ay nagsabing sustained, ito ay nangangahulugang pinagbigyan o tinanggap ang objection ng abogado. Ibig sabihin, ang tanong ay hindi dapat sagutin ng testigo o ang ebidensya ay hindi papayagang maipasok. Sa kabilang banda, ang terminong overruled ay nangangahulugang ibinasura o tinanggihan ang objection. Yung lang po dyan, baka magulat kayo, yung mga pag-resolve ng objection, di ba? Meron dyan, pag overrule, ibig sabihin deny. Okay? Kasi legal yun eh. Very legalist yung word na yun. Sabi niya, overrule. Sabi niya, ano ba ibig sabihin ng overrule? Ibig sabihin, dininay yung objection. Pag sinabi namang sustained, makikita mo, tingnan yung mukha ng abogado, galing ko, no? Yan. Kasi ibig sabihin, granted ang kanyang objection. Sa madaling salita, pinahihintulutan ng korte na ituloy ang pagtatanong o pagpresenta ng ebidensya dahil walang nakitang mali sa legal na aspeto nito. Maraming uri ng objection ang maaaring asahan ng publiko. Kabilang sa mga pinakakaraniwan ay ang leading questions o mga tanong na nagdidikta ng sagot, misleading, vague o malabo, at hearsay o mga impormasyon base lamang sa sabi-sabi. Pwedeng leading, misleading, conclusion of fact, conclusion of law, vague, compound question, marami yan. Incompetent to testify, inadmissible as evidence, kung ano-ano yan. Tapos sabihin, that's hearsay. Yan, asahan nyo yan, mag-aaway yan, diba? Sa hearsay. Okay, marami. Maaari ring i-object ang isang testigo kung siya ay itinuturing na incompetent lalo na kung wala siyang personal na kaalaman sa pangyayari. Bukod dito, sa bahagi ng cross-examination, maaaring subukan ng mga abogado na i-impeach o gibain ang kredibilidad ng isang testigo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga inconsistent statements o ebidensyang magpapatunay na ang testigo ay may pansariling interes o kinikilingan. Pinapayuhan ang publiko na maging mapanuri at huwag magpadala lamang sa emosyon kundi unawain ang mga legal na prosesong magaganap. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatupad ng mahigpit na seguridad ang mga tauhan ng Philippine National Police sa labas ng Senado ngayong uumpisahan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
Dahil sa pagsisimula ng paglilitis sa pangalawang Pangulo, inaasahan ng PNP ang mga grupo na magsasagawa ng rally sa labas ng Senado. Mula sa Pasay City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, may mga rallyista na bang dumating sa labas ng Senado? Aga sa mga oras na ito ay may mangilan-ilan ng taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang nandito na sa bahagi ng Jokno Highway. Pagtutol sa impeachment at panawagan na mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Iyan ang panawagan ng mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo na nandito ngayon sa labas ng Senado. Mamayang alas 2 ng hapon, sisimulan ng impeachment trial o paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala kung may pro Sara, mayroon din namang tutol sa Vice Presidente. Mamayang alauna naman inaasahan ang pagdating ng mga grupong tutol kay VP Sara. Kaya naman upang hindi magkaroon ng komosyon ang dalawang grupo, magkahiwalay ang lugar nila dito sa Jokno Boulevard. Sa ngayon na aga ay sarado ang Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang sa Atang Belarama Street. Ay pinatutupad ang road closure mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Yan muna ang ating update mula rito sa labas ng Senado. Balik sa inyo dyan aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Ilang oras bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa Senado. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang mga ipinatutupad na protocol dyan sa Senado? Membro ng media ay mayroong mga nakabantay na security personnel. Sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, mahigpit na ipinatutupad ang seguridad sa loob at labas ng Senado. Sa entrance pa lamang ay kailangan munang maaprubahan ng online application sa Visitor Management System o VMS ng Senado bago payagang makapasok sa gusali. Una nang sinabi ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na mayroong mga nakadeploy na personnel ng Philippine National Police o PNP sa loob ng Senate premises. Sapat na bilang upang masigurong ligtas at secured ang paligid bago magsimula at hanggang matapos ang unang araw ng impeachment trial. Ayon sa PNP, sa kabuuan, 6,630 personnel mula sa kanilang hanay ang magtitiyak ng seguridad sa buong Senate complex. Inactivate na rin ang Special Task Group para i-monitor ang police operations bago, habang at maging sa pagtatapos ng trial proper. Bukod rito ay nagdagdag na rin ang mga CCTV camera sa iba't ibang strategic locations sa paligid. Kaninang bandang alas 7 hanggang alas 8 ng umaga ay nagsagawa rin ng inspeksyon ang mga K9 unit at inisa-isa ang bawat silid gaya ng mga media room kung saan gaganapin ang mga press conferences ng defense at prosecution. Lalo na ang plenary hall kung saan naman idadaos ang mismong impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon. Ela, ayon sa PNP, continuous yung kanilang monitoring ng developments dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Handa rin silang magsagawa ng operational adjustments upang masiguro na secured at payapa yung magiging trial. Sa ngayon, hinihintay natin yung pagdating ng mga miyembro ng partido mula sa prosecution, defense at maging ang mga senator judges. Yan muna ang update mula rito. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Sisimulan na mamayang hapon ang makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa inaabangan dito ay kung haharap bang personal ang pangalawang Pangulo sa nasabing paglilitis. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, may impormasyon na ba yung Senate Impeachment Court sa pagdalo ni VP Duterte? Aga wala pang natatangkap na impormasyon si Senate President Sherwin Gatchalian maging ang Senate Impeachment Court mula kay Vice President Sara Duterte kung siya ba ay dadalo ng personal sa kanyang impeachment trial mamayang hapon.
Alas 2 ng hapon ang inaabangang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At base sa inilabas na official notice to appear na ninagdaan mismo ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ring tatayong presiding officer ng naturang hukuman. Inatasan nito si VP Sara na humarap ng personal o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado sa impeachment court. Base sa impormasyon mula kay Senate President Gatchalian kaninang umaga pagkatapos ng flag raising ceremony, sinabi niya na wala pang kumpirmasyon mula sa pangalawang Pangulo o sa kanyang mga abogado o mula sa kanyang tanggapan kung dadalo ba siya mamaya sa nasabing paglilitis. Wala pa. This morning we were monitoring, so wala pa. Walang pasabi sa amin. So nagko-coordinate rin ako sa OSA at wala pa naman pasabi. Pinaghandaan in any eventuality, nakahanda naman. Kaya merong mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati mga nagsabi na magrarally, pinaghahandaan na rin. So, mingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly yung mga demonstrations sa labas. Samantala, umaasa si SP Gatchalian na makikibahagi sa paglilitis ang kanyang mga kasamahan sa Senado. I'm not sure kung ano yung mga possibilities na yun, but of course, in-encourage natin lahat ng ating mga senator judges to attend. This is our constitutional duty at naantay ng taong bayan na maumpisa matapos rin kaagad para makabalik tayo sa normal nating mga responsibilities. Legislative, investigations, of course the budget, pinakamahalaga yung budget dahil ating ekonomiya ngayon ay bumabagal. So, ito yung mga nakikita ko mahalagang mga bagay na dapat matalakay in the next few months. Sa pinakahuling panayam natin kay Senator Gatchalian, siya pa rin aniya ang tatayo mamayang presiding officer para sa nasabing paglilitis base na rin sa nakasaad sa Senate rules. Aga kaninang alas 10 ng umaga ay muling nagkaroon ng All Senators Caucus at matapos nga yung flag raising ceremony kanina, sinubukan namin na humingi mismo kay Senate President Gatchalian ng kaunting detalye kung ano yung mga posibleng mapag-usapan nila dito sa nasabing pagpupulong. Ngunit ang ibinahagi niya lamang ay last minute topics, yung posibleng matalakay nga dito sa nasabing meeting without giving any other details. Ngunit nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam yung ibang senador bago magsimula itong nasabing pagpupulong at ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Mig-Zubiri at kay Senator Raffy Tulfo, kabilang doon sa kanilang posibleng pag-usapan ay yung kanilang magiging botohan at magiging pagdedesisyon dito sa kung sino yung magiging presiding officer oras na magsimula nga mamayang hapon itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At bukod dyan, inaabangan din natin kung ano pa yung ibang detalye na posibleng mapag-usapan ng mga senador doon sa kanilang caucus, maging doon sa posibleng maging last minute changes bago nga magsimula itong trial proper ng alas 2 ng hapon dito sa Senado. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Handa ang prosekusyon na ilahad ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi ito humarap sa paglilitis. Subalit ang hindi nito pagsipot ay nagpapakita ng karakter ng pangalawang Pangulo ayon sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Alamin natin ang update sa balitang yan mula kay Rosalie Coz, live. Rosalie, makapaglalahad na ba ng ebidensya at testigo ang prosekusyon ngayong araw? Ella, kinumpirma ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel na preliminaries yung isasagawa sa unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ay magbibigay ng kani-kanyang opening statements yung magkabilang kampo, yung defense at prosecution teams, at re-resolbahin din ng Senate Impeachment Court yung mga nakahaing motion. Nangangahulugan yan na hindi pa makapaglalahad ng kanilang mga ebidensya at testigo ang House Prosecution Team laban kay VP Duterte.
Bukas na araw ng Martes at Miyerkules inaasahang makapagsimula sa pagpresenta ng ebidensya at testigo ang House Prosecution Team kaugnay ng Article of Impeachment na grave threats at inciting to sedition. Gagawin naman ng prosekusyon ang lahat ng paraan para maipresenta nila ang unang 3 testigo laban sa pangalawang Pangulo mula July 7 to 8 or Tuesday to Wednesday. Today, we will not be given an opportunity to present our first witness. No? Of course, we'll abide by that. So, as to whether or not we'll be able to present all 3, again, it will depend on the time that will be given to us this week. Samantala, bagaman may opsyon si VP Duterte na huwag humarap sa impeachment court at katawanin ng kanyang abogado ngayong araw, ay nagpapakita ito ng karakter ng opisyal ayon sa prosekusyon. Kung magiging no-show ito sa paglilitis, handa pa rin ang prosekusyong matatak ang kanilang ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. This is a decision that ultimately falls on her, and it's a decision that she will have to explain to the Filipino people as well. But for the prosecution, insofar as we are concerned, our singular focus here will not change, regardless of her appearance. We will make sure that we will be able to establish solid evidence to back the serious allegations against her, regardless of she will be there or not. Nasaan na po ang readiness na sinabi pong nandoon before at gustong makita at maiharap sa mamamayan para po sa proseso ng pananagutan? Yung hindi po niya pagpunta, that's a personal decision, but the people will have a different observation together. She does not, from the very start, when she does not feel the process, she would simply brush it off and evade and not attend. To me, personally, this is actually a signals the kind of respect that she has for the process. Gitan ng mabilis na paglalahad ng kanilang mga testigo at ebidensya para mapabilis din yung pag-usad nitong proseso ng impeachment trial. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Kinumpirma ni Ombudsman Crispin Remulla na formal nang tinanggal sa pwesto si acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca matapos nitong lagdaan ang dismissal order noong nakaraang linggo. Naging sentro ng investigasyon si Aplasca matapos ang pagpapaputok ng warning shot sa Senado noong May 13 at ang umano'y kaugnayan nito sa pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa kung saan sinuspindi siya ng 6 na buwan. Bukod dito, pinasasagot din siya ng Ombudsman sa kasong obstruction of justice kasama sina Alan Peter Cayetano at Robin Padilla. Posibleng ilabas ang buong detalye ng dismissal ngayong linggo ayon kay Ombudsman Remulla. Dumipensa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga panawagang magbitiw na siya sa pwesto dahil sa mga anomalya flood control projects. Ayon sa Pangulo, siya mismo ang nagbulgar sa irregularidad sa naturang mga proyekto na hindi anya ginawa ng mga nakaraang administrasyon. Gayunpaman, binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. na nagpapatuloy ang laban ng kanyang administrasyon kontra sa anomalya sa flood control. I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. And so we are still doing it. We're still working on it. The more we look, the more we investigate, the more we find. Posibleng ilagay sa kustodiya ng New Quezon City Jail si Senator Rodante Marcoleta matapos itong sumuko sa Sandigan Bayan ngayong umaga. Bunsod nito, nagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa labas ng pasilidad ng bilangguan. Alamin natin ang iba pang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, ano yung mga paghahanda na ginagawa ng New Quezon City Jail para sa posibleng pagdidetini dyan kay Senator Marcoleta?
aga-bantay sarado ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP itong New Quezon City Jail dito sa Payatas, Quezon City, habang may ilang mga kawani rin ng Philippine National Police o PNP ang nagpapatrolya sa lugar. Nakakalat sa main gate ng New Quezon City Jail ang nasa 30 units ng BJMP. Ito ay sa gitna ng posibleng pagsasailalim nga ng kustudiya ni Senador Rodante Marcoleta sa pasilidad nitong bilangguan. Kasunod dito ng pagsuko ng senador sa Sandigan Bayan kung saan isinasailalim pa rin sa proseso ng naturang korte. Ayon kay Jail Superintendent Jairex Bustinera, BJMP spokesperson at acting chief ng Community Relations Service Office, handa sila na sumunod sa commitment order at tanggapin ang Persons Deprived of Liberty o PDL. Ito ay kung sakaling may commitment order na nailabas ang korte at dalhin ng PDL sa kanilang pasilidad. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon na ibinibigay ang BJMP kung isa sa ilalim nga sa kanilang kustudiya si Senador Marcoleta at kung dito nga sa New Quezon City Jail ito dadalhin. Sa ngayon, aga ay normal naman ang sitwasyon dito sa labas ng New Quezon City Jail sa kabila ng mga mahigpit na seguridad na ipinatutupad nga ng kawanihan at wala namang namamataan din na pagtitipon ng ibang mga tao dito. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hindi magiging madali ang pagpapatupad ng mga panukalang age restriction at age verification sa mga social media platform para sa mga menor de edad sa Pilipinas. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, nangangailangan ito ng masusing pag-aaral, malawak na koordinasyon sa mga stakeholders at pagtitiyak na mapapanatili ang data privacy, data security at access ng mga kabataan sa ligtas na digital platforms. May ulat si Mia Alonzo. Sa gitna ng lumalakas na panawagan para higpitan ang paggamit ng social media ng mga menor de edad, aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi magiging madali ang pagpapatupad ng isang age verification system sa Pilipinas. Medyo complicated po na usapan. That requires ng careful po na pag-aaral. It requires careful study and requires broad coordination, not only with the government but among stakeholders, the private sector, and the platforms themselves. Paliwanag ng ahensya, isa sa mga pinakamahalagang dapat isaalang-alang dito ay ang pagprotekta sa personal na impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa DICT, hindi dapat na mauwi sa labis na pangungulekta ng mga sensitibong impormasyon ang anumang verification system na maaaring makalikha ng mga panibagong banta sa cybersecurity. Isa rin sa mga tinitingnan ang accessibility at inclusivity dahil hindi pare-pareho ang access ng mga pamilya sa mga formal identification system at digital verification tools. Bukod dito, dahil karamihan sa mga social media platform ay mga global companies, mangangailangan din nila ito ng pakikipagtulungan sa mga provider, telecommunication companies, privacy regulators at mga international partners upang maging epektibo ang pagpapatupad ng anumang age verification mechanism. There's no simple solution. Pag sinusubukan po natin i-enforce yung social media and online game restrictions for minors, there's no magic solution po eh. Naniniwala po kami na yung online leaks na hinaharap ng mga bata, it's very broad and very complicated. Kahit magpapatupad po tayo ng minimum age requirements, it remains po yung challenge ng paggamit ng maling edad sa account registration. No? Madali po nilang gawin yan. O paggamit po ng account ng ibang tao. So ang ayaw po natin na mangyari ay magkaroon tayo ng agarang age restriction na madali naman po i-circumvent ng ating mga kabataan, which can be more problematic dahil mas lalo po magiging unsupervised ang access nila sa online world. Dagdag pa ng DICT, hindi lamang ang Pilipinas ang nagsusuri sa ganitong uri ng polisiya. Lumalawak na rin ang talakayan sa mga bansa na kasapi ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Gayunman, tiniyak ng DICT na patuloy ang mga pag-aaral at pagpapatupad ng mga digital safety programs kasama ang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Binigyan diin din ng ahensya na bagamat mahalaga ang mga restriksyon, mas mabisa pa rin na maabot ang ligtas na online environment sa pamamagitan ng pinagsamang maayos na batas, responsableng mga digital platform
aktibong gabay ng mga magulang at guro at mas malawak na digital literacy sa mga kabataan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan munang pag-aralang mabuti ang ideyang ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Kasunod ito ng mga naitalang karahasan na kinasangkutan ng mga minor de edad na estudyante. May detalye si Nel Maribohok. Kailangang tukuyin munang mabuti ang dahilan kung bakit nasasangkot ang mga kabataan sa karahasan. Ito ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng paglutang ng pagsusulong na ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa matapos ang magkakasunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad. Isa na rito ay ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22 kung saan 3 ang nasawi at marami ang nasugatan ng mga estudyante. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang pag-aralang mabuti ang panukalang ito. I'm not sure how that will work. If we have to study it further. Yung mga ating mga child psychologists, yung mga surveys na ginagawa about the mental health of children, kailangan pag-aralan na mabuti yan. Dagdag pa ng Pangulo, kailangang maging maingat sa aksyon na ito na ibaba ang age of criminal liability dahil sa maaaring maging implikasyon nito. Because if we are lowering the age of responsibility for such crimes, then it would imply that children have changed from before. So whereas if they are under 18, under 16, nagbago ba ang pag-iisip ng mga bata? I'm not saying that that's not the case. It's possible. Nag-iba mundo eh. Iba yung exposure ng mga bata eh. Iba yung exposure nila sa social media. Sa kabila nito, batid naman ng Pangulo ang posibilidad na nagbago na ang mga kabataan ngayon dahil na rin sa pagkalulong sa social media at violent content. Handa naman si PBBM na iban ang mga mararahas na online o mobile gaming. But of course, when it is clear that a certain game or a class of games are responsible for the desensitization of our children to violence, then yes, I think we should ban them, and we will ban them. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang may-ari ng escort SUV na may illegal na blinking lights. Samantala, sinuspindi naman ng ahensya ang lisensya ng isang rider na muntik ka nang makabangga ng mga pedestrian. May ulat si Asher Cadapan Jr. Nakunan sa video ang isang sports utility vehicle o SUV na gumagamit ng illegal na blinking lights habang nag-e-escort sa isa pang sasakyan. Makikita rin na pinatatabi ng naturang sasakyan ang iba pang motorista upang bigyan daan ang kanilang ine-escort. Dahil dito, nagsagawa ng verifikasyon ng Land Transportation Office o LTO at natukoy rin ang mga sangkot sa insidente. Agad na naglabas ng show cause order ang LTO laban sa driver at rehistradong may-ari ng SUV kung saan itinakda ang pagdinig sa July 13. Pinagpapaliwanag ang mga ito kung bakit hindi sila dapat managot sa kasong unauthorized use of blinking lights at bawi ng driver's license ng tsuper. Pansamantala, isinailalim sa 90-day preventive suspension ng lisensya ng driver at inutusang isuko ang kanyang lisensya habang dinidinig ang kaso. Nilagay naman sa alarm status ang sangkot na sasakyan upang maharang ang anumang transaksyon kaugnay nito. Paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, tila dumarami ang mga kaso ng iligal na paggamit ng blinking lights sa mga pribadong sasakyan. Nangako ang opisyal na patuloy na magmamanman ang ahensya sa mga kalsada upang matukoy at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Samantala, nakuhanan rin ng video ang mabilis na pag-arangkada ng motorsiklo habang papalapit sa isang pedestrian lane sa Quirino Highway sa Quezon City.
Batay sa investigasyon, muntik nang mabangga ng rider ang mga tumatawid na pedestrian at nagdulot ito ng panganib sa buhay ng mga tao. Bunsod nito, naglabas ng show cause order ang LTO laban sa rehistradong may-ari at itinalagang rider ng naturang motorsiklo. Ito ay upang magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin, bawiin o idiskwalipika ang lisensya ng rider dahil sa improper person to operate a motor vehicle. Kasabay nito, ilalim na rin sa 70 araw na preventive suspension ang driver's license ng rider at tinatasan na isuko ang kanyang lisensya. Iligay naman sa alarm status ang motorsiklo habang nakabinbin ang kaso. Naharap ang rider sa paglabag ng reckless driving at failure to yield the right of way to pedestrian crossing. Binigyan din ni Asek Lacanilao na ang pagbibigay daan sa mga pedestrian ay malaking bagay pagdating sa kaligtasan na dapat pairali ng mga motorista. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakapagtala ang Quezon City ng mataas na kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 3 linggo. Bunsod nito ay muling nagpaalala ang Quezon City Health Department ng ibayong pag-iingat. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, gaano karami yung naitalang kaso ng COVID-19 at tukoy na ba yung mga lugar kung saan pinakamataas? Magandang tanghali, Aga. Base sa pinakahuling tala ng Quezon City Health Department, umaabot na sa 146 ang kabuuang kaso ng COVID-19 na naitala sa lungsod ngayong 2026. Sa loob lamang ng 3 linggo, tumaas ng mahigit 265% ang mga kaso. At natukoy na rin ng mga health authorities ang mga hotspot, nangunguna sa pinakamaraming naitala sa Barangay Doña Imelda na may 11 kaso habang kasunod naman ng Culiat, Salvacion, Santa Teresita, Santo Cristo, Sauyo, Socorro at Andangsora na may tig-4 na kaso. Hindi pa rin tuluyang nawawala ang COVID-19. Ito ang paalala ng Quezon City Health Department sa publiko kaugnay ng patuloy na pagkakaroon ng mga kaso sa lungsod. Ayon sa Quezon City Health Department, bagamat nakapagtala ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 noong mga nakaraang linggo, karamihan naman sa mga nagpositibo ay makararanas lamang ng mild o flu-like symptoms. Pero giit ng mga health officials, nananatiling buhay ang COVID-19 at posible pa ring mahawa ang sinuman, lalo na ang mga senior citizens at iba pang kabilang sa mga vulnerable sector. Batay sa pinakahuling ulat at update ng ahensya, nakapagtala ito ng pagtaas ng mga kaso sa loob lamang ng 3 linggo kung saan mula sa 23 kumpirmadong kaso ay umabot ito sa 84. Pinakamarami ang mga naitala sa District 4 at District 1 habang karamihan sa mga nagpositibo ay mga batang 14 anyos pababa. Ayon kay Quezon City Chief Epidemiologist Rolando Cruz, bagamat mas banayad na ang karamihan sa mga naitatalang kaso, hindi pa rin dapat binabaliwala ang sakit. Aniya, karamihan sa mga nauulat ay mula sa mga ospital at nagpapakita lamang ng mild o influenza-like symptoms. Ngunit pinapayuhan niya ang mga senior citizens at iba pang mga kabilang sa vulnerable sector na maging mas maingat dahil sila ang mas mataas na panganib na makaranas ng komplikasyon. Kaya mahalagaan nila ang pagpapalakas ng immune system sa pamamagitan ng sapat na tulog, masustansyang pagkain at malusog na pamumuhay. Hinihikayat din ang publiko na magpabakuna laban sa trangkaso o flu dahil maituturing na rin na seasonal ang COVID-19 at maaaring sumabay ito sa pagdami ng iba pang mga respiratory illnesses. Paalala ng QC Health Department kung may ubo, sipon o lagnat, ugaliing magsuot ng face mask, maghugas madalas ng kamay at manatili muna sa bahay kung may sakit upang maiwasan ang pagkalat ng infeksyon sa iba. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Muling nanawagan sa gobyerno ang Atin Ito Coalition sa gobyerno na ideklara ang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. Kasabay ito ng 10th anniversary ng arbitral ruling ng West Philippine Sea noong 2016. Kahapon, daan-daang mga mangingisda ang naglayag sa karagatan ng Zambales bilang bahagi ng paggunita sa arbitral ruling. Bumuo ang mga ito ng kulay ng watawat ng Pilipinas gamit ang mga bangka. Ayon sa koalisyon, sa July 12 ay magsasagawa sila ng parada
sa Puerto Princesa na dadaluhan ng provincial government ng Palawan at mga mamamayan ng munisipalidad ng Kalayaan o ng Calayan. Tinawag na world-class athlete at tunay na inspirasyon sa mga kabataang Pilipino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Filipino tennis star na si Alex Ayala. Kasunod ito ng makasaysayang panalo ni Ayala laban sa defending champion at world number 3 na si Iga Swiatek na nagdulot naman ng kanyang pag-akyat sa world number 28 ng WTA rankings. Nakatakdang makaharap ni Ayala ang world number 4 na si Jasmine Paolini sa susunod niyang laban. Bubuksan mamayang alas 5:30 ng hapon ang libreng watch party sa PhilSports Arena sa Pasig City para sa susunod na laban ni Pinay tennis star Alex Ayala. Naglabas ng abiso ang Philippine Sports Commission upang masuportahan ang mga Pilipino si Ayala. Nakatakdang sumalang sa Wimbledon Championships Round of 16 si Ayala kontra kay World Tennis Association ranked number 17 na si Jasmine Paolini. Isang makasaysayang karera sa torneo ang tinatahak ni Ayala bilang kauna-unahang Pilipinong tumuntong sa Round of 16 ng prestiyosong Wimbledon Tournament. Napatay ang lider ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na si Ismael Abubakar nang manlaban ito habang isinisilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest kaugnay ng kanyang kasong murder at frustrated murder. Sangkot din umano ang kanyang grupo sa ilang pag-atake kabilang ang ambush sa tropa ng pamahalaan noong March 28, 2026. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., sa pagkamatay ni Commander Bungos, nabigyan na ng hustisya ang mga biktima ng grupo sa mga isinagawa nilang pag-atake sa rehiyon. Si Abubakar ay dating Vice Chairman for Political Affairs ng BIFF at ginawang pinuno ng namatay ang dating leader na si Ameril Umbracato. Kabilang siya sa top most wanted persons sa lalawigan ng Maguindanao del Sur na may 3 million pesos na patong sa ulo. Apektado ngayon ang pagtatanim ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga dahil sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Naantala na rin ang pagtatanim sa mga ekta-ektaryang sakahan ngayong wet cropping period. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres. Live. Nestor, hanggang kailan inaasahan makapagtatanim na ang mga magsasaka dyan at mayroon ba silang mga alternatibong paraan para mapatubigan ang mga sakahan? Magandang tanghali, Ella. Hanggat mababa ang level ng tubig ng Angat Dam ay walang tubig na matatanggap ang mga magsasaka sa irigasyon mula sa National Water Resources Board. Kinakailangan munang umabot ito na sa normal water level ang Angat Dam bago masuplayan ng tubig ang irigasyon hanggang sa sakahan. Higit 2,000 sakahan ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga ang hindi matatamnan ngayon wet cropping period. Ayon kay Engineer Christian Manalo, Regional Director ng NIA Region 3, nakatakda na ngayong July 15 ang umpisa ng pagtatanim ng mga magsasaka. Pero dahil sa mababang level ng tubig sa Angat Dam, ay inilipat ito ng August 15. Pero maaari pa rin itong madelay sakaling hindi umabot sa normal water level ang Angat Dam. Kung July 15, no, ang simula ng pagtatanim. Although nga yung baba talaga ang water level, nag-adjust tayo ng schedule ng August 15. So, although meron tayong adjustment na cropping calendar na August 15, yun ang target para dun sa magiging normalize yung water level natin sa Angat. Pag hindi siya
hindi nag-normalize yung water level ng Angat, baka mausog pa ng konti yung pagtatanim natin dyan. Kan PDRMO, as of 10 a.m. ngayong araw, below critical water level pa rin ang Angat Dam na nasa 158.19 meters na lang. Malayo ito sa 185 meters na inaasahan ng NIA para masuplayan sila ng NWRB. Ayon kay Engineer Christian Manalo, sakaling may maglakas loob na magsasaka ay sa sahod ulan na lang sila maaaring makakuha at hindi galing sa supply ng tubig ng Angat Dam. Nakadepende tayo talaga doon sa water level ng Angat. So, as of now, may mga farmers tayo nakipagsapalaran dito sa area ng Bulacan at Ambris na nakipagsapalaran na nagtanim, no? Dahil doon sa nakadepende sila doon sa localized natin na rainfall. Ayon kay NIA Regional Director Engineer Christian Manalo, sa 23 hektaryang palayan na kailangang matamnan sa Bulacan at Pampanga, sa ngayon ay nasa 2,000 hektarya pa lang ang magsasaka na nakapagtanim na sa ngayon. Pero marami pa rin mga magsasaka ang natatakot na malugi na masira at mamatay ang kanilang mga tanim. At yan, muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na muling nakatanggap ng impormasyon ng Ukraine ng panibagong malawakang pag-atake ng Russia. Ayon kay Zelensky, typical ng ginagawa ito ni Russian President Vladimir Putin kasunod ng Independence Day ng Amerika at bago ang NATO Summit sa Ankara. Nanawagan si Zelensky sa mga mamamayan na manatiling ligtas at sundin ang mga air raid alerts. Kasabay nito, nagbigay din ang Ukraine leader ng matinding panawagan sa kanilang mga kaalyado na ang anumang pagkaantala sa pagbibigay ng missiles para sa air defense, partikular para sa Patriot systems, ay magriresulta sa pagkawala ng buhay at magbibigay lakas sa Russia na ipagpatuloy ang digmaan. Зараз усім посадовцям треба займатися не абстрактними речами, а цілком конкретно ППО для України, фінанси для України, необхідні засоби та необхідні рішення для фронту. В ракети для Петріотів – це пріоритет. Будемо всіма каналами переконувати. Я дякую всім, хто нам допомагає. Також вдячний кожному нашому партнеру, який з нами в дипломатичному процесі і думає, як змусити Росію все ж таки перейти до угоди. Треба достойно закінчити цю війну, закінчити реальним миром. Personal na pinangunahan ni North Korean Supreme Leader Kim Jong-un ang testing sa bagong 5,000 toneladang destroyer na Kangkon. Sa baybayin ng Hilagang Korea, isinagawa ang malawakang weapons test ng barkong pandigma nitong Biyernes, July 3. Nakuhaan si Kim Jong-un na nakasuot ng dilaw na sombrero habang masayang pinapanood ang pagsabog at cruise missile launches mula sa Coastal Observation Point. Kasama sa testing ang electronic warfare systems at iba pang armas. Ayon sa Korean Central News Agency, ipinag-utos ni Kim na tapusin ang trial process ng destroyer at ikomisyon ito sa loob ng 2 buwan. 2 linggo bago nito, isa pang 5,000 na toneladang destroyer ang Choyon ang ginamit na sa serbisyo. Ayon sa mga eksperto, posibleng ikomisyon ang Kangkon kasabay ng ika-78 anibersaryo ng pagkakatatag ng North Korea sa Setyembre 9. Muling nagkausap sa telepono si Russian President Vladimir Putin at United States President Donald Trump sa 250th Independence Day ng Amerika. Sa kanilang pag-uusap na tumagal ng 1 oras at 25 minuto, tinalakay ng dalawang leader ang mga isyu sa bilateral at international na agenda. Ayon sa aide ni Putin na si Yuri Ushakov,
Ito na ang ika-4 na pag-uusap ng dalawang pangulo ngayong taon. Kasama sa kanilang diskusyon ang sitwasyon sa Ukraine, lalo na sa nalalapit na NATO summit sa Ankara. Muling kinumpirma ni Trump ang kanyang kahandaang tumulong para sa agarang pagtigil ng labanan at paghahanap ng mapayapang solusyon. Binigyan diin ng panig ng Russia ang kagustuhan para sa political at diplomatic settlement, ngunit iginiit na dapat isaalang-alang ang kanilang mga prinsipyo. Tinalakay din ng dalawang leader ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng kontak sa larangan ng military, political at economic cooperation. Sa punto pong ito ay makasama natin si Rosalie Cos upang bigyan tayo ng preview kung ano ba yung inaasahan sa impeachment trial mamayang hapon. Rosalie, nagsimula na bang dumating yung mga kinatawan ng magkabilang panig, ang prosecution at ang depensa? Aga, dumating tayo kaninang alas 7 ng umaga dito sa Senate of the Philippines, pero hanggang sa mga oras na ito ay wala tayong nakikitang mga miyembro ng House Prosecution Panel, gayon din ng defense team. Pero kaninang alas 10 ng umaga, nakapagsagawa naman ng press conference yung mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel, kabilang dyan si Lanao del Sur Representative si Alonto Adjong, ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Benjamin Tolosa, na isa ring private prosecutor, gayon din si Kabataan Party List Representative Rene Co, na isa ring tagapagsalita. So as of now ay wala pa tayong nakikita na miyembro na House Prosecution Panel at mga abogado ni Vice President Sara Duterte. At ang nakita ko lang din dito na miyembro ng Senado o senador ay si Senate President Sherwin Gatchalian. Aga? Okay, maraming salamat, Rosalie Cos mula sa Senado. Mga kasangbahay, sabay-sabay nating tunghayan ang makasaysayang pagliliti sa Vice Presidente ng Pilipinas. Ihahatid ng buong puwersa ng UNTV News and Rescue Team simula ngayong araw, July 6, alas 12:30 ng tanghali. Tumutok lamang sa aming official YouTube channel upang marinig ang bawat testimonya at argumento sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 3 na nagsasabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.